Ah. Ah.
So, ayun guys, ito ang ganap ngayon. So, nag-repack tayo ng tuyo. Yan, naubusan na kami ng tuyo. Kaya, ayan, napabili kami kahapon. Pumunta kami doon sa, sa merkado para mamili nito. Dahil may naghanap kahapon pala. May naghanap kahapon kasi na ubos talaga yung mga tuyo namin. Pero meron pa kami ditong bagoong. Pero ngayon is ang mabenta ay ang itong tuyo. So, meron din tayong naripak na anyel. Yan, mabenta rin ito guys. Kaso lang, kakaunti lang yung yung customer ko dito. Mga nasa 3 customer lang. Ito ang lagi nilang binibili sa amin. Itong anyel. So, siguro, ginagamit talaga nila ito sa kanilang paglalaba. Kaya ayan, nagre-repack din ako nito. At meron tayong niripak na chlorine, 1 kilo. Bumili rin tayo ng 1 kilo ng anyel. Pero hindi ko guys niripak itong 1/2, itong kalahating kilo. So, sa sunod na naman, itong 1/2 kilo. Kasi meron pa naman dito guys. Ayan. Hindi naman asin madali talagang maubos ito. May maghanap lang talaga. Then, ito ang chlorine na niripak ko, 1 kilo. So, ayan. Binili namin ito sa Shoppers Mart. At ito naman sa Mercado. So, buti at may stock ngayon ng chlorine. Kasi nung nakaraan is wala. So, ngayon guys, ang chlorine nila sa Shoppers Mart ay medyo nagmahal na. Tumaas na guys. Ito ay 102 na ang puhunan. So, lawan muna natin. Medyo madilim. Nandito kasi ako sa loob ng aming sala at hapon na. 4:35 na ng hapon. So, ito guys ang resibo kahapon. Ayan. So, itong ating chlorine, China chlorine ang nakalagay, 1 kilo. So, 102 pesos ang puhunan. So, meron din tayong biniling anyel na 1 kilo. Ito ay nagkakalaga ng 65.50. Then, ito namang ating tuyo. Ayan, nabili ko ito sa merkado. So, ito ay 1 kilo. Ang per kilo nito is 260. So, ako ay may tindahan. So, meron akong, meron akong discount na 10 pesos. Kaya, 250 lang ang aking nabayaran dito. So, ngayon, i-share ko sa inyo. So, ito yung nilista ko kung magkano lahat ang aking naripak. So, ang chlorine nakaripak ako ng 121 pieces. So, ito guys. 121. Tag 2 pesos ang ating bintahan. So, ito times natin sa 2. So, ito guys ang kalalabasan. Naabot ng 242 ang ating kikitain dito kapag nabenta lahat. So, i-less natin siya sa ating puhunan na 102. So, pumapatak na meron tayong tubo na 140 pesos. Ayan. Hindi ko na sinama itong plastic. So, lang naman ito guys. 325. Ayan. 3 pesos and 25 centavos. Ayun. So, medyo malaki-laki na rin guys itong ating tubo dito sa ating chlorine. Then, meron din tayo ditong anyel. So, ito guys yung aking naripak sa 1/2 kilo. 68 pieces. So, ito times natin. 68 times 2. So, ayun guys. Ito ang ganap ngayon. So, nag-repack tayo ng tuyo. Ayan, naubusan na kami ng tuyo. Kaya, ayan, napabili kami kahapon. Pumunta kami doon sa, sa merkado para mamili nito. Dahil may naghanap kahapon pala. May naghanap kahapon kasi na ubos talaga yung mga tuyo namin. Pero meron pa kami ditong bagoong. Pero ngayon is ang mabenta ay ang itong tuyo. So, meron din tayong naripak na anyel. Yan, mabenta rin ito guys. Kaso lang, kakaunti lang yung yung customer ko dito. Mga nasa 3 customer lang. Ito ang lagi nilang binibili sa amin. Itong anyel. So, siguro, ginagamit talaga nila ito sa kanilang paglalaba. Kaya, ayan, nagre-repack din ako nito. At meron tayong niripak na chlorine, 1 kilo. Bumili rin tayo ng 1 kilo ng anyel. Pero hindi ko guys, niripak itong 1/2, itong kalahating kilo. So, sa sunod na naman, itong 1/2 kilo. Kasi meron pa naman dito guys. Ayan. Hindi naman asin madali talagang maubos ito. May maghanap lang talaga. Then, ito ang chlorine na niripak ko, 1 kilo. So, ayan, binili namin ito sa Shoppers Mart. At ito naman sa Mercado. So, buti at may stock ngayon ng chlorine kasi nung nakaraan is wala. So, ngayon guys, ang chlorine nila sa Shoppers Mart ay medyo nagmahal na.
tumaas na guys. Ito ay 102 na ang puhunan. So, lawan muna natin. Medyo madilim. Nandito kasi ako sa loob ng aming sala at hapon na. 4:35 na ng hapon. So, ito guys ang resibo kahapon. Ayan. So, itong ating chlorine, China chlorine ang nakalagay, 1 kilo. So, 102 pesos ang puhunan. So, meron din tayong biniling anyel na 1 kilo. Ito ay nagkakalaga ng 65.50. Then, ito namang ating tuyo. Ayan, nabili ko ito sa merkado. So, ito ay 1 kilo. Ang per kilo nito is 260. So, ako ay may tindahan. So, meron akong, meron akong discount na 10 pesos. Kaya, 250 lang ang aking nabayaran dito. So, ngayon, isi-share ko sa inyo. So, ito yung nilista ko kung magkano lahat ang aking naripak. So, ang chlorine nakaripak ako ng 121 pieces. So, ito guys. 121. Tag 2 pesos ang ating bintahan. So, ito times natin sa 2. So, ito guys ang kalalabasan. Naabot ng 242 ang ating kikitain dito kapag nabenta lahat. So, i-less natin siya sa ating puhunan na 102. So, pumapatak na meron tayong tubo na 140 pesos. Ayan, hindi ko na sinama itong plastic. So, ano lang naman ito guys, 325. Ayan, 3 pesos and 25 centavos. Ayun, so, medyo malaki-laki na rin guys itong ating tubo dito sa ating chlorine. Then, meron din tayo ditong anyel. So, ito guys yung aking naripak sa 1/2 kilo. 68 pieces. So, ito times natin, 68 times 2. So, ibig sabihin guys na meron tayong tutubuin na 136. So, ito guys ang ating net na tubo. So, ito guys 136 pesos kapag nabenta lahat. So, i-less natin sa ating puhunan na ano lang naman ito guys, 65. So, nasa 32.50 lang. So, pagpalagay natin na 33 pesos. So, i-less natin sa 33 pesos na puhunan. So, meron tayong tutubuin. Ayan, ito guys, pumapatak na 103 pesos ang ating net na tubo dito sa ating, sa ating anyel. So, nasa 100 pesos pag, i-count natin yung plastic. Ayan, so nasa 100 pesos ang ating tubo dito. So, tag-dos din guys ang bintahan ko. Ayan, so gumamit ako dito ng staple wire. Ayan. So, ganito lang ako guys, mag-repack ng mga dito sa aming tindahan, mga anyel, chlorine. So, lalagay ko lang ito sa garapon. So, yan. Then, ito namang ating tuyo. So, itatali ko pa ito guys. Then, nakagawa ako dito, ayan, 26 pieces ang aking naripak. So, may sobra na dalawa. Sana ba yun? May sobra dito na dalawa. So, ito ay 26 pieces. Then, may sobra na dalawa din kanina. May bumili ng nagkakahalaga ng 20 pesos kasi hindi pa namin na-repack. So, titingnan ko pa guys kasi kung magkano ang aking bentahan. So, hindi ko pa na-count ngayon kung magkano bentahan ko. So, puhunan natin is 250. Then, naka-repack ako ngayon ng 26 pieces at may sobra na dalawa din kanina. 5 piraso yun at bininta ng aking partner ng 20 pesos. So, i-count natin guys kung magkano ang ating tubo dito. So, ang puhunan natin is 250. Then, meron ditong 26 pieces. So, ayan. Merong nagpapasounds dito. Medyo malakas ang sounds. So, ayan guys. I-share ko sa inyo kung paano ako magpresyo ng aking tuyo. So, ngayon, tinaasan ko na guys. Nag-adjust na ako ng aking presyuhan sa aking tuyo. Dahil napakamahal na ngayon ng mga bilihin at hindi naman ito agad-agad maubos. Kaya nag-adjust na talaga ako ng presyuhan ko. So, noon, pag ako ay bumili ng tuyo, so nag-add lang ako ng 100 pesos at i-divide ko kung magkano lahat ang aking naripak. So, ngayon guys, magbe-base na ako sa aking presyuhan talaga. Kapag ganito, ayan, meron tayo ditong tatlo ang laman. So, gumamit tayo ng plastic na 2.5 by 10. 26 pieces ang ating naripak. So, kanina may isa na nabenta na 20 pesos. So, may sobra din tayo na dalawa. So,
gagawin ko ito guys, presyuhan ko is 15 pesos. So, ika-count natin 15 times 26. So, ito guys, pumapatak na ito ang kikitain, 390 pesos. Pag nabenta lahat, then kanina may nabenta na 20 pesos. At meron din tayong dalawa dito. So, ibibenta ko ito ng 10 pesos. So, ibig sabihin, nasa, ano guys, 5 pesos each. Ayan. So, parang, ano na guys, naging, yung bawat isa niya, naging, ang presyo is 5 pesos. So, ito guys, ang kalalabasan. Ito lahat ang aking kikitain. So, aabot ng 420. So, less natin sa ating puhunan na 250. So, ito guys, ang kalalabasan. So, kumikita ako dito ng 170 pesos. So, ito guys, yung net na tubo dito sa ating tuyo. Ayan. So, matagal pa naman guys itong maubos. So, hindi naman maubos agad itong ating tuyo. So, abutin pa ito ng ilang weeks. Nasa 2 weeks sana. So, ganun na guys ang aking pagpepresyo ng aking tuyo. So, hindi naman ito, ano guys, maganda naman siya. Ayan. So, hindi naman siya, ano guys, parang luma na tuyo. So, bagong-bago pa talaga at hindi siya maamoy. Ayan. So, yan lang guys. Nag-share lang ako sa inyo dito sa aking ginagawa ngayong Lunes. So, hindi ako nagpunta doon sa tindahan namin sa eskwelahan. Hindi na ako magtitinda doon. Kaya, nag-focus na ako ngayon sa aming tindahan dito. Ayan. So, may mga pinamili pa kami kagabi. So, hindi ko pa na-display. Mamayang gabi, i-display ko at i-haul ang pricing ko yan, guys. Mamaya. So, ayan. Ito lang, guys. Gagawa pa ako ng ice tubig. Ayan yung ating lagayan ng tubig. So, wala pang laman. So, magpalagay pa ako dyan ng yung tubig na yung galon. So, ito guys, kaunti na lang ang laman. Ayan. So, dito kami gumagawa na ngayon ng ice tubig. Kasi, yung misa namin sa tindahan, nilagay doon sa eskwelahan. So, kukunin ko yun para magamit na namin dito sa tindahan. So, dito na kami gumagawa ng ice tubig. So, ito guys, ang aking gagawin pagkatapos nito at gagawa ako ng ice. So, marami-raming ice ang ginagawa ko araw-araw. Nasa 30 pieces. Ayan, kailangan, kahit hindi pa naubos, kailangan talaga everyday gagawa ako ng 30 pieces na ice. Ayan. So, kagabi, hindi umabot ng 30 pieces kasi naubusan ako ng 3x16 na wrapper. So, ngayon, meron na. Nakabili na kami kagabi. Kaya, yun ang gagamitin ko, guys. So, ayan lang. Nag-update lang ako sa inyo, guys, sa ganap ngayon. Yan, dito sa aming tindahan. So, ako lang dito, nagtulog ang aking partner. So, ako ay nag-repack habang ako ay nagbibigay doon. Ayan, malayo-layo yung ating tindahan. Pero, naririnig ko, guys, pag may tao kasi may doorbell kami dito. So, napakalakas ng doorbell namin. Kaya, narinig namin kapag may tao na gustong bumili sa aming tindahan. So, ayan lang guys. Dito ko na lang tatapusin itong aking video for today. So, sana ay nagustuhan ninyo. So, ayan lang guys. Thanks for watching. God bless.